at nagdurusa. Ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon ang karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at kanan. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, sa muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Bagamat ngayon ay maulan sa umagang ito, nawa ang pag-iingat ng Panginoon ay sumainyo, sumaating lahat. Sa biyaya ng Diyos, tayo po ay maging panatag, mga kapatid, at ang pag-iingat ng Panginoon patuloy po nating maranasan. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, at ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, mga kapatid, at ayon po sa Pag-asa ay merong namumuong bagyo sa ating pong bansa, somewhere in Quezon Province, going to Northern Luzon. Nawa ay patuloy po kayong ingatan ng Panginoon, mga kapatid. Ang bagyong ito ay ayon sa Pag-asa ay mas maraming ulan kaysa sa hangin. Dalangin po natin sa Diyos na ang kanyang pag-iingat ay patuloy na ipagkaloob sa ating mga kababayan. At dagdagan din natin ang pagiging mapagmatsyag sa ating kapaligiran, lalo na kapag kasagsagan ng ulan, mga kapatid. Patuloy na manalangin at makipag-cooperate sa mga otoridad, lalong-lalo na sa mga bahaing lugar, mga kapatid, sa kasagsagan ng bagyong ito. Ganun pa man, mga kapatid, patuloy po tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Ang Diyos ay sasamahan tayo sa anumang panahon ng ating pong
mga buhay. Pagbati po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. At sa ating pong mga viewers sa Facebook Live, sa ating pong page ng UPC Bulan, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you for giving your time upang samahan po tayo sa napakaagang programa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ang mga salita ng Diyos na ating ipinaglilingkod, nawa ay ibukas natin ang ating mga puso, isipan, at tayo po ay patuloy na mapagpala sa bawat aspeto ng ating mga buhay. So ang ating programa ay sign-on program. Napakaaga. Gayunpaman mga kapatid ay ginagawa natin itong may kagalakan sapagkat alam natin na ang Panginoon ang dapat unahin mga kapatid ayon sa prinsipyo ng Diyos. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa mga nais mong magpaabot ng mga messages ay pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At pagbati po sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pong pinangasiwaan sa tulong at patnubay ng ating Panginoon. Good morning sa ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Maging sa ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Mamaya may prayer meeting po tayo. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Magsama-sama tayo mamaya alas 5 ng hapon sa ating prayer meeting dyan. Ganon din ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Good morning mga kapatid. At meron din po tayong prayer meeting mamaya alas 5 ng hapon. Magkasabay po yan mga kapatid. At ang ating mga Bible study, patuloy po kayong samahan ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng Biton, Magallanes. Ang Labini family, Broselo family, ang lahat ng mga dumadalo dyan, Bueson family at lahat ng mga kapatiran na masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Patuloy po kayong pagpalain mga kapatid at maglingkod tayo na may kagalakan, yamang alam natin na sa paningin ng Diyos kailanman ay hindi mawawalan ng kabuluhan ang ating mga pagpapagal. Purihin ang Diyos mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ito po yung mga schedule ng ating pagsamba. Magsisimula ng Sabado hanggang Linggo. May 3 batch na pwede nyo pong pagpilian. Depende sa inyong available na panahon at saan man po kayo mas malapit. Ang ating pagsamba araw ng Sabado, diyan po sa UPC Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa UPC UPC Iquirino ay Sabado alas 8 ng umaga. At pagdating naman po ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, Linggo alas 7 ng umaga. So yan po yung ating mga schedule ng gawain na patuloy po natin bigyan ng pansin na tayo po ay magsama-sama at magpuri sa Diyos mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa Hebrews 10:25 na huwag nating kaliligtaan ang pagkakatipon, kundi bagkus tayo mag-aralan sa isa't isa, lalo na't kung namamalas natin na nalalapit na ang pagparito ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid at pagbati din dyan sa Barangay San Isidro
Bulan, sina Tatay Milan and Nanay Esther. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging dyan sa Barangay Gate. Ayan, sina Brother Makoy Hinete and family, Sister Nancy. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang mga kapatiran po natin dyan, si Rano family. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At bigyan po natin ng pagkakataon na batiin ang ating mga viewers online. Good morning kay Brother Tofi Mendoza, Mamay Eden Nabua, good morning. Mr. Siren Zigovia, dyan sa Caloocan, good morning. Si Sister Eileen Zabala, Brother Daniel Vargas Orgaya, thank you for watching. Si Chris Pilutin, ayan, good morning. Si Brother Reuben Gordola sa Santa Remedios, good morning po, thank you for watching. And Brother Joven de los Reyes Daso, maging si Pastor Jomar Golyoso dyan sa Pampanga, good morning sa inyong family at God bless sa inyong ministry. Maging si Ezekiel Butalon, good morning. Brother Joseph Barra ng Iriga City. Sister Christy De Suyo, good morning. Bernardo Matilde Leda Sidugen, good morning. April Santos, good morning. Maging si Princess Summer, ayan, good morning po. Sister Angelita Castillo, good morning. Brother Michael Regidor, ayan, si Brother Box, ang ating technician dyan sa New Gen FM station na ngayon ay nag-a-assist po sa atin upang kasabay ng ating Facebook Live ay napapakinggan po ang ating programa sa radio sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Brother Felipe Iscresa, good morning. Brother Andy Orozco, Brother Ferdinand Iskandor Mendez, Sister Angelita Liguro, good morning. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, good morning. Sister Lita Sultan, Sister Arlene Padilla, Sister Margie Isiha ng Santa Remedios, Sister Josie Granado Bagao, good morning dyan sa Barangay Otavi at ang mga kapamilya, Granado family, at maging si Brother Erickson Bagao sa bansang Hungary. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Cielo Nolasco Galabo, thank you for watching. Sister Marlene Golyoso dyan sa Tulatula Sur, Magallanes, good morning. Sister Virgie Flores dyan po sa La Union. And Brother JP Flores, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging si Soy Mendoza, good morning. Sister Divine Espela Guyal sa Magsaysay, Sister Yuli Albao sa Pasacao, Camarines Sur. Si Sister Regent Chuji ng UPC Japan, good morning po sa inyo dyan, mga kapatira natin na lagi nakasubaybay sa atin dyan sa UPC Japan. Sister Yuli Albao, okay. Sister Dalia Barreto Pidlawan, good morning. Sister Egina Banisok Tayab, Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Sister Sarah Galos, Brother Gary, good morning. Sister Ismael Sahulga, o Brother Ismael Sahulga. Sister Gemma Guelas, Sister Zinaida Obado Doctolero, and Brother Marvin Santos, dyan po sa Lapinig, Magallanes. Magiang Napi family, Santos family, dyan po sa Lapinig. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Praise the Lord. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. And by this time, tayo po ay manalangin upang hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay
sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Si Sister Rachel Gavin Dakutanan, good morning. Thank you for watching, and all our OFWs na mga taga-subaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Nagpapasalamat sa umagang ito na muli ay ibinangon mo kami na may taglay na kagalakan, kapayapaan at pisikal na kalakasan upang patuloy na ipagamit sa iyo ang aming pong mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, hiningi po namin na dalisayin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat, O Diyos, sa iyong banal na harapan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, kasama ng aming mga listeners on air sa radio at ang aming mga viewers online sa Facebook Live. Ikaw po ang patuloy na kumatagpo sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin namin ang mga nasa madilim na direksyon ng buhay, nawa ang iyong banal na salita ang magsilbing tanglaw at liwanag na aakay sa bawat isa patungo sa iyong katwiran upang magtamo ng kaligtasan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga nasa karamdamang pinagdadaanan. Ikaw po ang magkaloob ng kagalingan sa oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray for healing and miracle to those who are suffering sickness and disease. May mga nasa ospital marahil na ngayon ay nakamonitor sa programang ito. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan at patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, ang mga nasa kapighatian at pangangailangang pinansyal. Ikaw po ang patuloy na mag-provide ayon sa iyong pangako, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magsusupply sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak ayon sa iyong kapangyarihan. Ikaw din po ay magligtas ng maraming kaluluwa sa pamagitan ng programang ito na ngayong umaga ay aming napapakinggan, Panginoon. Mangusap ka po sa puso at sa isipan ng aming mga taga-subaybay. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo po ang pagpapatuloy ng programang ito na maging pagpapala sa bawat tahanan na bukas ang kanilang radyo, Facebook, at lahat ng mga mensahe na kanilang maririnig ay patuloy mong ipangusap at ito ang mag-udyok sa bawat isa na sumunod sa iyong kalooban at paglingkuran ka habang nabubuhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mapis ang tulog? Kahit kaibigan ay nagbibigay sa Praise the Lord. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Paki-share lang, mga kapatid, ng ating episode ngayong umaga sa lahat ng mga viewers natin online. Kung hindi naman po kalabisan, tulungan niyo po ang inyong lingkod na marami ang maabot ng mga kababayan natin. Marahil lang ilan dyan ay mga kamag-anak nyo, kaibigan sa Facebook, kakilala, kaklase.
please share the Word of God sa pamagitan po ng pag-share ng ganitong mga programa. Mga kapatid, ay maging kasangkapan po kayo ng Panginoon upang maabot ang maraming mga kababayan natin, mga kapatid, saan man sila naroon, maabot sila ng salita ng ating Panginoon. Ito ang pinaka simpleng paraan upang makapag-share po tayo ng Word of God. Praise the Lord, mga kapatid. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan in the book of Amos. Book of Amos chapter 8 verse 11. Ganito po ang salita ng Diyos na ating babasahin. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salita, mga kapatid, sa umagang ito. Ang talatang ito, mga kapatid, ay ito po ay prophecy. Ayan. Sa pamamagitan ni Propeta Amos, na kung saan binanggit niya, mga kapatid, na darating ang panahon, magkakaroon ng tinatawag na tagutom at kauhawan, hindi sa pagkain, kundi sa pagkarinig ng salita ng Diyos. So merong literal na tagutom, pero hindi po yun ang tinutukoy sa talatang ito. Nakahula din po na magkakaroon ng mga tagutom sa mga huling panahon. Pero yun po ay gutom pang physical. Subalit, mga batid, ang tinutukoy po sa talatang ito ay tagutom spiritually. Kaya sana ay ma-appreciate po natin sa mga panahon ngayon na malaya pa nating na ipapangaral, malaya pa nating naririnig ang mga salita ng Diyos. Sapagkat kung pag-aaralan natin ang Biblia, mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay matatapos. Tinawag ito ni Apostol Pablo na prophesying. It will end, mga kapatid. Matatapos ang pangangaral. Nawa bago matapos ang panahon na ipinapangaral ang salita ng Diyos, ay makita natin ang kahalagahan nito. Kung titingnan po natin ang 1 Corinthians, mga kapatid, in chapter 10, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. First Corinthians, 13, Sa last verse, mga kapatid, in verse 12 to 13, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sapagkat ngayon malabo tayong nakakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ang bahagya,
ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Datapot ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ayan. In verse 8, mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Yan, yung panguhula po dito na sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 8 ay pangangaral, mga kapatid. Ang pangangaral ng salita ng Diyos hindi ito forever. Pero ang bisa nito ay forever. Mayroon lang panahon na ibinigay ang Panginoon to preach the gospel. Kailan matatapos ang pangangaral ng salita ng Diyos? Kapag dumating na ang pangako ng Panginoon na kanyang pagbabalik. Doon tapos na ang pangangaral. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, redeeming the time. Ngayon na nasa mga huling araw na po tayo, samantalahin natin ang panahon na may pangaral ang salita ng Diyos sapagkat ang mga araw ay masasama. So, in verse 8 of 1 Corinthians 13, yung prophesying or preaching the gospel, it will end. Yung mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Kapag dumating na po ang Panginoon, during the rapture of the church, that will be the end of preaching of the gospel. Tapos na yung pangangaral. Kung paanong sa panahon ni Noe, ang pangangaral ay tumagal ng 120 years. At kailan natapos ang pangangaral ni Noe? Nung dumating na ang baha. Tapos na ang pangangaral. At sinasabi ng Biblia na ang pagbabalik ng Panginoon ay walang pinagkaiba sa panahon ni Noe, na mga tao ay abalang-abala sa mga bagay na makasanlibutan lamang. Bibihira po yung mga taong sadyang nakakaranas ng kauhawan at kagutuman pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga pag mga ganitong programa, spiritual program, bibihira po yung nagtitrending sa Facebook. Bibihira yung nagtitrending, mga kapatid, sa social media pagdating sa Word of God. Bakit? Sapagkat ang interes lamang ng tao ay ang mga bagay na makamundo. Kaya yung ating mga viewers, we really appreciate your time, your effort, watching our program, listening our program sa radio. Ina-appreciate po namin yan. Dahil hindi lahat ng tao ay nagiging interesado sa salita ng Diyos. Mapalad ka, kapatid, kung mayroon kang ganyang quality. Pangalagaan mo yan. I-maintain mo yung ganong kauhawan sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, ayon sa Mateo 4:4, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, darating ang panahon na matatapos ang pangangaral. Hahanapin nyo ang mga ngaral at hindi nyo na maririnig. Kung paanong sa panahon ni Noe, kung kailan bumubuhos ng ulan at umaapaw na ang baha, doon naniwala ang mga tao kay Noe. Doon nila gustong makinig kung kailan tapos na ang pagkakataong ipangaral ang salita ng Diyos.
Nawa mga kababayan, mga kaibigan, habang ngayong malaya pa nating naririnig ang salita ng Diyos, huwag natin itong baliwalain. Be ye doers of the word and not hearers only. Sabi ni James, mga kapatid, deceiving yourselves. Kung ang tao daw ay nakikinig lang at hindi tagatupad ng salita ng Diyos, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Kaya upang hindi masayang ang ating pakikinig, i-apply agad natin ito, mga kapatid, sa ating pong mga buhay. So kung kayo ay nakakaranas ng kauhawan at pagkagutom sa salita ng Diyos, ayan, ang gawin natin is to obey your thirst and follow your hunger about spiritual things of God. Sundin natin. Nararamdaman mo na nananabik ka sa salita ng Diyos. I-maintain mo yung ganong quality, yung ganong status ng iyong spiritual na buhay, yung nananabik ka sa salita ng Diyos. Magandang bagay yan, mga kapatid. Kung paanong tayo, physically, when your body is normal, it is natural to be thirsty and hungry. Because our body needs food in order for us to survive. Kaya nga, at least, kumakain ng tao, normally, 3 times a week. O 3 times a day. Ay, hindi a week, mga kapatid. 3 times a day. May almusal, pananghalian, hapunan, para yung ating katawan ay maging normal. And in order for us to survive, to maintain our good health, mga kapatid, we need to take food at least 3 times a day. Ganon din ang ating kaluluwa. Ang pagkain ng ating physical ay yung ating mga binibiling pagkain sa pamilihan, sa marketplace, groceries, mga kapatid. Diyan natin kinukuha yung pagkain nating physical. At ang iba ay may mga tanim sa bakuran. Mas maganda yon, mga kapatid, na yung mga gulay na kakainin mo ay pipitasin mo lang sa iyong backyard, sa iyong garden. Mas maganda yon. Pero ngayon, mga kapatid, bibihira na yung may mga tanim sa kanilang bakuran. According to my observation, mga kapatid, mula nung nauso yung 4-piece, ang daming naging tamad. Nung mga bata pa kami, walang 4-piece. Lahat ng mga tao may tanim. Merong, ang tawag namin noon ay kaingin. Nagtatanim sa mga bukid. Bakit? Wala namang assistance na tinatanggap mula sa government. Pero nung nauso yung 4-piece, ang dami nang naging tamad, palaasa, reklamador. Kung kailan nakakatanggap ng tulong, saka naging tamad ang marami. Hindi naman lahat, pero marami ang naging tamad dahil dyan sa mga ayuda na kahit wala namang kalamidad, ay may ayuda. Ayun, saan nauwi yon? Sa napakalaking iskandalo ng korupsyon sa ating pong pamahalaan. Na ngayon, yan po ang iniimbestigahan ng mga dapat imbestigahan. So, medyo nakakatawa na yung umiimbestiga sa korupsyon ay yung mga taong dapat imbestigahan. So, ganyan sa Pilipinas, mga kapatid. So, tuloy tayo sa Word of God. Ang salita ng Diyos, ito ang pagkain natin. The Word of God. Ito yung
ituturing nating pagkain. Sa Matthew chapter 4 verse 4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So as you listen to the Word of God, preaching to this program, you feed your soul. Spiritual food, which is the Word of God. Mga kapatid, pinakakain nyo ang inyong kaluluwa. The more you listen, the more you receive the Word of God being preached today, mga kapatid, to this program, pinifeed natin ang ating kaluluwa. Pinakakain. At ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Kaya ang paalala ng Panginoon, kung paanong tayo ay may pangangailangang physical na pagkain, pahalagahan din natin ang ating spiritual na pagkain. In John chapter 6 verse 26, sabi po ng Panginoon, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niyang magsigawa kayo, hindi para sa pagkaing napapanis, kundi para sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan? Ang tinutukoy dyan ng Panginoon, na pagkaing tumatagal sa walang hanggang buhay ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Pahalagahan natin ito sapagkat hindi habang panahon ay malaya natin itong maririnig. Preaching the gospel will end. Sa panahon ng rapture of the church, tapos na ang pangangaral. At pagtapos na ang pangangaral, tapos na rin ang chance ng tao para tanggapin ang kaligtasan. Kumbaga sa mga project, mga kapatid, mayroong deadline. Sa mga project natin sa school o sa anumang mga obligasyon natin, naglalatag ng deadline. Ito yung deadline. Pag hindi ka nakapagpasa sa eksaktong date na ibinigay, tapos na ang chance mo para ito ay ibigay. So mga kapatid, pag dumating na ang Panginoon, in a twinkling of an eye, during the rapture of the church, o yung tinatawag itong pag-agaw, mga kapatid, sa Biblia, tapos na ang chance natin para paglingkuran ang Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, now is the accepted time, now is the day of salvation. Tomorrow may be too late for you to decide. Now is the day of salvation. Ang tanging panahon na pwede nating gamitin na hindi tayo mapipigilan ng dyablo ay ang ngayon. Kasi ang bukas, hindi natin hawak, sabi ng Biblia. Huwag nating ipaghambog ang bukas sapagkat hindi natin alam ang kalalabasan ng ibang araw. Pero yung ngayon, kontrolado natin ang ngayon. Kaya kung ang iyong ngayon ay gagamitin mo upang magpasyang maglingkod sa Panginoon, hindi ka mapipigilan ng dyablo. The only time that Satan cannot hinder you to do something for God is now, mga kapatid. Ngayon. Pag sinabi mong maglilingkod ka sa Diyos bukas, abay, bago dumating ang bukas, may gagawing hadlang ang dyablo. Pero pag sinabi mo maglilingkod ka sa Diyos ngayon, abay, walang preparasyon ang dyablo na magagawa. Wala siyang hadlang na magagawa dahil wala siyang preparation, mga kapatid. Pero pag sinabi natin bukas na ako maglilingkod,
bago dumating ang bukas, may gagawing hadlang ang kaaway. Kaya maging matalino tayo dahil ang dyablo ay tuso. Kaya may mga tao na dumating na lang sa kanila ang kamatayan, hindi nakapaglingkod sa Diyos. Mga kapatid, yun yung tinatawag na sin of procrastination. Kasalanan ng pagpapaliban sa kanalang bukas na. Marami pang araw, pastor. Oo, marami pang araw, pero hindi lahat ng araw na yun ay sayo. Hindi lahat ng bukas, marami pang bukas, pero hindi lahat ng bukas ay para sa iyo. May takdang panahon na tayo ay magtatapos sa mundong ito. At ang masakit dahil hindi natin alam kung kailan. Maaring mamaya, maaring mamayang gabi, maaring bukas, maaring sa makalawa, o sa susunod na linggo. We don't know when. Pero tiyak natin na ito ay mangyayari. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon na malaya pa nating naririnig ang salita ng Diyos. Dahil darating daw ang panahon, mararamdaman ng mga tao ang kagutuman at kauhawan, hindi sa literal na pagkain kundi sa pagkarinig ng salita ng Diyos. Samantala ngayon binabaliwala ng marami ang ganitong pangangaral. Pero darating ang panahon, nahahanapin nila ito at pananabikan, pero masakit, huli na ang lahat. Sa panahon ni Noe, kung kailan bumabaha na, marami na ang gustong makinig kay Noe. Marami na ang rumirespeto kay Noe. Samantalang nung hindi pa bumabaha, nilalait nila at pinagtatawanan si Noe. Dahil oo nga naman, sino ang matino na gagawa ng napakalaking daong doon sa tuktok pa ng bundok? Paano yan lulutang doon? Kaya ang buhay ni Noe ay naging katawa-tawa dahil sa pagsunod niya sa instruction ng Diyos. Kaya minsan mga kapatid, yung mga taong sumusunod sa Diyos, pinagtatawanan ng mga taong hindi nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. At hindi naman niyang katakataka. Kung yan ay nangyayari ngayon, kung kailan ikaw yung naglilingkod, sumusunod sa Diyos, ikaw yung kukutsain, ikaw ang pagtatawanan, hindi naman bago yan. Dahil maging sa panahon ni Noe, siya na sumusunod lamang sa Diyos, siya ang naging katatawanan ng mga tao. Pero alam niyo po mga kapatid, anuman ang maging reaksyon ng tao sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi yan magpapabawas sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung pangungutya kay Noe ng mga tao ay hindi nakapigil sa plano ng Diyos na pagbaha. Dahil yon ay salita ng Panginoon. And we know that it is impossible for God to lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. So mapalad tayo kung hinahanap natin ang salita ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ni David in the book of Psalms chapter 63 verse 1, O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Yan yung attitude ni David na dapat nating i-adapt. Kung paano niya kinauuhawan at pinananabikan ang salita ng Diyos. Yung pagtrato natin sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay may kinalaman yan sa ating eternity. Paano mo ba tratuhin yung salita ng Diyos ngayon? May epekto yan sa iyong kaluluwa. Kung para sa iyo ay baliwala lang ang ganitong mga pangangaral, mag-isip ka kapatid. Dahil ang madadamage niyan ay ang kaluluwa mo. Ang salita ng Diyos ay pagkain
ng iyong kaluluwa. It's your spiritual food na pag tinanggap mo, you will be spiritually healthy. Ikaw ay lulusog sa spiritual at lalago sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Maging aware tayo mga kapatid sa pangangailangan ng ating kaluluwa. Kasi ngayon tayo ay nasa mundo na ang awareness lang ng mga tao ay sa mga bagay na pangsanlibutan. Bibihira po yung mga taong nagpapahalaga sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Salita ng Diyos, pananalangin, pagpupuri sa Diyos, pagsamba, pagdalo sa gawain. Napakahirap ipag-anyaya ng ganitong mga pagtitipon, mga kapatid. Kaya nga yung ibang mga pastor na frustrate na sila, mga kapatid, sa pag-i-invite. Kaya meron silang mga ginagawang ibang strategy. Meron silang mga pakain tuwing samba. Meron silang mga paraffol tuwing pagsamba. Just to attract more people to attend their church. Why? Dahil napakahirap ipag-anyaya sa mga tao ang mga ganitong spiritual na pagtitipon. Unlike yung birthdayhan. Alam nyo sa birthdayhan, kahit nga hindi imbitado, lumalapit. Sa mga sayawan, diskuhan, piyestahan, kahit hindi mo nga kaano-ano, hindi mo kamag-anak, hindi mo kakilala. Sa mga pistahan, ang mga tao ay kusang lumalapit. Dahil ang mga aktibidad na yun ay makamundo at nagbibigay pleasure sa laman. Pero pagdating sa salita ng Diyos, pahirapan. Mga kapatid, bibihira yung nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya nga minsan masakit man sa Panginoon, pinapahintulot ng Diyos ang mga rimalaso sa buhay ng tao for them to realize the importance of spiritual things. May mga tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos. Naobserbahan ko kapag ako'y dumadalaw sa mga hospital, lahat ng tao na may sakit sa hospital ay gustong makinig ng salita ng Diyos. Kaya gusto nyong mag-evangelize, mga kapatid, na lahat ng tao interesado sa sasabihin nyo, pumunta kayo sa ospital, doon kayo mag-share ng Word of God. Doon kayo mag-pray sa mga may sakit. Walang tumatanggi sa prayer kapag nasa ospital. Kaya tuwing may dinadalaw ako sa ospital, mamaya may pupuntahan ulit akong may sakit sa ospital, sa Irusin. Yung mga tao na hindi pumapansin ng salita ng Diyos kapag walang sakit. Pag yan ay may karamdaman, tuwing ako ay dumadalaw sa ospital, kahit isa lang yung sadya ko para ipag-pray, ako'y natatagalan dahil lahat na ng mga naandun, kapag narinig nilang pinag-pray ko yung isa, nagre-request din ng prayer. Kaya kung gusto nyo mag-soul win, mag-akay ng kaluluwa na walang tatanggi sa inyo, mga kapatid, punta kayo sa ospital. Lahat ng tao roon na may sakit, gustong makinig ng salita ng Diyos. Kasi ganyan ang nature ng tao. Pag malakas, disco. Pero pag nagkasakit, Diyos ko. Yan yung sad reality ng mundo ngayon. Kaya minsan pinapahintulot ng Diyos na yung mga walang sakit, magkasakit. Dumarating ang mga rimalaso sa buhay ng tao dahil may purpose ang Panginoon upang mabuksan ang ating mga puso na mailayo tayo sa appetite natin sa sanlibutan at malingon natin ang mas mahalagang bagay. Ito ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So mga kapatid, pahalagahan natin ang kanyang salita. Ipamuhay natin
lumakad tayo sa katwiran ng Panginoon, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at tayo po ay manampalataya sa iisang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At tayo ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng banal na Espiritu. So mga kapatid, kung ikaw ay nagkakaroon ng kauhawan at pagkagutom sa salita ng Diyos, I advise you, brothers and sisters, to follow your hunger and obey your thirst about spiritual things of God. Bibihira ang taong ganyan. Kung isa ka sa mga taong nakakadama ng kauhawan sa salita ng Diyos, mga kapatid, mapalad ka. Pahalagahan mo ang ganung quality. Yan ang magdadala sa iyo sa paglago, sa pananampalataya, at sa kaligtasan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. So ito po yung ating natalakay ngayong umaga. Nawa, wag lamang natin itong palagpasin sa kabilang tainga. Kundi ito ay ipasok natin sa kaibuturan ng ating mga puso upang magresulta ito sa atin ng paglago sa pananampalataya at tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos upang sa kanyang pagbabalik tayo ay magtamo ng pangakong kaligtasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. To God be all the glory, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. So, ganito yung ating ginagawa physically. Whenever I am physically hungry, I go to kitchen to find some food. In your spiritual hunger, go to church and worship and find the presence of the Lord. Pag nagugutom ka, pumupunta ka sa kusina, maghahanap ng makakain. Para yun sa physical. How about your spiritual? Pag nagugutom ka spiritually, go to church. Paunlakan mo yung mga paanyayang katulad nito upang mabusog ang iyong kaluluwa at ikaw ay maligtas. Ang salita ng Diyos, ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Yan po ang ating natalakay ngayong umaga. And I hope, mga kapatid, na ito po ay iyong ituring na pagpapala at kagalakan sa iyong buhay. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na muli ay aming naipaglingkod sa aming mga kababayan. Maraming salamat sa privilege na ngayong umaga ay pinagkaloob mo sa bawat isa upang mapakinggan ang mensaheng ito to remind the people kung paano pahalagahan ang mga bagay na spiritual. Salamat po, Diyos, na malaya pong napapakinggan ang mga mensaheng katulad nito. Ngunit alam namin na hindi ito magtatagal. Matatapos ang pangangaral. Sa araw ng iyong pagdating, wala nang pangangaral sapagkat paghuhukom na ang susunod. Pag ang tao ay namatay na, tapos na rin ang kanyang chance na pakinggan ang iyong mga salita at ipamuhay. Nawa, Panginoon, ngayong umaga, kumilos ka sa puso at sa isipan ng aming mga taga-subaybay. Mangusap ka po sa bawat isa na habang may pagkakataon ay pahalagahan ng aming mga taga-subaybay ang mga salita mo at mga mensaheng katulad nito na aakay sa kanilang buhay
mula sa kadiliman patungo sa iyong kaliwanagan. Salamat, Panginoon, sa iyong paalaala. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo lahat ng nakinig at nawa magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga kababayan, mga nakasubaybay sa radyo, sa Facebook Live. Tawagin mo po sila, Panginoon. Sa pamagitan ng ganitong pangangaral, akayin mo sila sa iyong kalooban na ikaw ay paglingkuran habang kami nabubuhay. Salamat po, Diyos. Pagkaluban mo rin nawa ng kagalingan ang mga nasa karamdaman ngayon. Ikaw pa magkaloob ng ibayong pananampalataya na ikaw ay Diyos na may magagawa sa mga taong nananalig sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At kung nais nyo pong magpaabot ng inyong mga prayer request, testimonies, kung paano kayo napagpala sa programang ito, malaya po kayo mag-text sa inyong lingkod, 0951-932-0038. 0951-932-0038. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church. Pakishare po, mga kapatid, sa mga Facebook viewers natin. Pakishare nyo po ito upang marami pa ang mapaalalahanan ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Sama